Ako po, mukhang may kakaharaping matinding kaso ito si Comelec Chairman. Mukha talagang sumablay siya ng todo-todo dito sa desisyon niya na hindi proclaim ang dalawang party list. Kasi alam nyo mga kababayan, kung talagang ikaw ay nanunood at nakikinig ka ng mga issue sa eleksyon, ay napakadami pong mga disqualification case na inihain sa Comelec para sa mga kandidatong sinasabing nirereklamo. Pero tila dalawa lang ang pinag-initan. Ako. Kung matatandaan ninyo, di ba, yun nga pong kay Mayor Digamo na may nagreklamo po doon dahil siya po ay mayor ng 2nd District yan sa Negros pero tumakbo siyang congresswoman ng District 3. So doon pa lang ay makikita mo ng lihitimo talaga yung ganong klaseng reklamo na tila hindi inaksyonan ng Comelec. Hindi lang po yun mga kababayan, pati po yung kay Tulfo. Sabi nga ng isang nagrereklamo dito kay Tulfo, parang hindi po inaksyonan yung dapat aksyonan. Naku po. Kung ang concern ni paulit-ulit na sinasabi ni Comelec Chairman Garcia na sinasabi niya dapat yung mga may disqualification case dinidinig muna bago i-proklama. Ang problema natin doon mga kababayan, kung ganun sana, bakit po ipinroklama yung mga may mga disqualification case? Mas matindi pa nga itong kay Erwin Tulfo Kasi kay Erwin Tulfo, ang issue niya ay yung kanyang citizenship. Abay, pambihira ho, tatakbong senador tapos ang di umano, yung alleged citizenship niya ay pagiging Amerikano niya na dati pa daw ho siyang nagsilbi sa armed forces ng Amerika. Hindi po natin sinasabing totoo yan, pero yan po ay isang aligasyon na dapat pong harapin ng Comelec. Kung yan ay mas mabigat kesa naman dito sa aligasyon na ibinabato ho dito sa dalawang party list. Una nga ho, di ba, kung maalala ninyo, kahapon, isang araw, pinag-usapan po namin sa Banatero, sa SMNI. By the way, don't ever forget, everyday yan, 8 to 9 sa SMNI, ang Banateros. Kung mapapansin nyo doon, yung unang party list na dinisqualify na itong BH, di ba? Yung bagong henerasyon ni Ma'am Herrera o ni Congresswoman Herrera, yun nga mismo, walang reklamo, anak ng uweteng. Di ba? Walang complain, walang patawag, walang summon, walang subpina, wala. As in, wala talaga, as in nada. Wala silang natanggap. Basta na lang, actually, nandun na daw sila para sa proclamation. And hours before, biglang hindi daw sila ipoproclaim. Alam mo yung mga ganyang galawan. Ito mga kababayan, tansya ko lang naman po ito. Yung mga ganyang galawan, halatang merong tumawag. Ano sa tingin ninyo? Hindi, kasi yung bigla-bigla kang nagdi-decide ng ibang desisyon na supposedly dapat yan ay pinag-aaralan. Yan ay pinag-uusapan. Diba? Yan po dapat ay pinag-uusapan ng board, pinag-aaralan yan, ina-announce yan ahead of time. The mere fact na pinayagan ninyong mangampanya, isang katarantaduhan na hindi nyo i-proclaim pag nanalo. Kung may questionable pala, bakit pa ninyo pinangampanya? Kung may nakikita kayong problema, una pa lang, ba't nyo tinanggap yung certificate of nomination na pinapasa ng mga party list, di ba? Bakit ninyo tinanggap? Anong ibig sabihin yun? O ibig sabihin, meron ng kasagutan dun sa mga inireklamo. Ngayon, biglang last minute, biglang sasabihin mo, hindi ko na ipoproclaim to. Naku po, halatang may tumawag sa inyo. Gago! Ganito ba yung pagtawag? Ganito ba? George, inimpeach kami niyan. Wag mo yang i-proclaim, George. O baka naman ganito yung pagtawag. George,
Yan si BH. Lagi niyang pinagtatanggol ang mga Duterte. Alam mo naman, George, kami ay allergic diyan sa mga Duterte. George, gusto mo ba ng... Ay, wala ka sinabi. Gusto mo ba ng... Oh. George, sumunod ka. Ulo mo, ulo nila. Oh, yes ma'am. Ayan yung tinatanong ko lamang po kung meron bang ganyang natupad, ay meron bang ganyang nangyari na pagtawag. Comelec Chairman George Garcia, meron po bang ganyang klaseng pagtawag sa inyo? Ako ay nagtatanong lang naman po. Kasi mga kababayan, alam naman po natin, di ba? Sino po nagsabi? Mismo yung kapatid. Ano sabi? Ang gobernong ito ay... Mali ba pala yan? Ano pala yan? Ang gobyernong ito ay Marcos Araneta. Alam naman natin ibig sabihin ng Marcos Araneta. Di ba? So, ang tanong dyan, mga kababayan, sino pa kaya ang tatawagan? Ay, naku po, patay tayo dyan. Baka sabihin nila, NBI Director, manmanan mo nga ito si Banat Bay. Ang ingay-ingay ng bunganga. Yes, ma'am, nakamanman na yung mga agent namin dyan. Hello, binabati ko po muli ang mga NBI agent na nakatubaybay. Lalong-lalo na yung cybercrime group. Hello po. Ako po ay isang katang-isip lamang. Hindi nagsasabi ng katotohanan. At ako isang komedyante lamang. Maghanap kayo ng maseryosong vlogger na maaari ninyong pagtripan. Ngayon, pag-usapan natin, ha? Ito, sige, papanoorin natin. Labis na ipinagtataka ng bagong henerasyon party list ang naging batayan ng National Board of Canvassers para ipagpaliban ang proklamasyon sa kanilang pagkapanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa isang opisyal na pahayag, kinuwestiyon ng BH Party List ang biglaang pagsuspinde ng NBOC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nanalong party list sa House of Representatives. Giit ng BH Party List, wala silang natanggap, nakita o kahit narinig ukol sa umano'y kanilang kaso. Kaya naman kino-question ito kung papaano sila sasagot o mapapanagot sa isang akusasyon na hindi nila nalalaman o walang anumang detalye. Giit ng BH Party List, sila ang kinatawan ng 319,803 na mga botante na anila ay dapat na irespeto ng COMELEC. Ayon sa grupo, handa silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila. Subalit hanggang hindi ito maayos na naisa sa publiko at dumadaan sa tamang proseso, ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Ayun. Alam nyo mga kababayan, para lamang po maintindihan natin, iyan po ay parte pa rin po ng ating konstitusyon. Ano ibig sabihin ko? Always remember the basic foundation or the skeleton of all laws, all whatever kautusan yan, di ba? Ay ang konstitusyon. And the Constitution says everyone must given a due process. Yan ho ay parte ng ating konstitusyon. Ano ho yung due process? Simpleng-simple lang. Kung ikaw inakusuhan ng ibang tao, ikaw ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. At pag ikaw ay binigyan ng pagkakataong sumagot, kayo aayusin at pag-uusapan sa authority o kung at this particular instance ay sa COMELEC. Pero this time, wala pong binigay na due process. Sa katunayan, nga po sinasabi ni BH, ni wala man lang, walang paliwanag, walang CP ng reklamo, sabihin, walang complaint, walang pagtatanong, walang sumasagot sa mga nagtatanong sa kanila. Sa madaling salita, mga kaibigan, wala. Basta out of nowhere, George Garcia decided na hindi papasukin tong dalawang party list.
sa kanyang sariling desisyon. Iyan po ba ay tama? Hindi, simpleng-simple lang. Kung dumaan sana sa due process, wala tayong pag-uusapan dito. I mean, wala tayong dapat na ireklamo dito. Kung may dumaan sa due process, nag-usap kayo, tapos dininig yung parehong reklamo at saka yung inirereklamo, nadinig kayong pareho, both sides, then the COMELEC decided to disqualify you, wala tayong magawa dyan. They are the authority to decide kung ikaw ay karapat-dapat bang maging kandidato o ikaw ay karapat-dapat ba iproklima. Ang problema natin hindi yun. Ang problema natin mga kababayan, yung hindi ka man lang sinabihan, ano ba reklamo? Sino man nagre-reklamo? Anong meron? As in last minute daw, hindi daw po sila sinasagot. Na-interview natin si Ma'am kahapon sa SMNI. So ibig sabihin po, mga kababayan, hindi man lang siya binigyan ng due process. Kaya nga nung tinatanong namin hindi nga siya makasagot Kasi tama nga naman siya. Tinatanong namin, do you think, Ma'am, may politika po ito na involve? Sa tingin nyo, dahil po ba sa hindi nyo pagpirma ng impeachment? Dahil po ba sa kayo ay in-endorse ni VP Sara Duterte, kaya kayo ay pinag-initan at hindi pinaupo? Alam mo, sagot niya, hindi ko talaga alam Yun, hindi ko talaga alam kung ano rason ba't di kami pinaupo. Walang binigay sa amin. Until nung natapos na yung proclamation, doon na lang ata sila sinagot na meron nagre-reklamo sa inyo. Pero bakit ganun? Yun nga yung sinasabi. Sabihin na natin na merong reklamo. Okay? Meron na reklamo man lang sa kanila at napunta, halimbawa, kasi may nag-message doon. Sabi, baka napunta sa spam folder ng email nyo. Pero sabi naman ni Ma'am Herrera, wala daw. Okay? Pero sabi niyo baka napunta sa spam folder ninyo. Sabihin na natin, okay? Let's assume. Lalo na yung mga mahilig mag-assume dyan. Let's assume, halimbawa na totoo nga, may natanggap, merong reklamo, o merong lahat. Okay? Ngayon, ang tanong, dumaan na ba sa pagsusuri? Dumaan na ba sa patawag para pag-usapan at ibigay ang panig ni Ma'am? Wala. So, ibig sabihin po, talagang hindi siya dumaan sa due process. Doon pa lang, wala na talaga, sablay na ho itong si chairman. Anong basis mo ng iyong hindi proklama? Wala kang basis. Diba? Napakabigat po nito. Ito'y mabigat na kasalanan. Na ito po ay pwede nating, sa tingin ko this is more than enough to impeach COMELEC Chairman Garcia. Ako, sana dumating tayo sa panahon na yan, ni-impeach ito si COMELEC Chairman kasi sobra na Sobra na po yung pagsisinungaling niya. Sobra na po yung kanyang matinding mga binibitawan. Halimbawa na nga lang po yung magkaibang statement before and after the election. Pinakita natin yan sa isang video natin na magkaiba ang kanyang pronouncement before and after the election. Now, hindi pa natatapos ang linggo. Gumawa ka na naman ng isang matuturing natin na kawalangyaan. Dahil po ito ay hindi mo man lang binigyan ng tsansa na magsalita po. And again, yung iba nga, dumadaan din sa disqualification. Hindi mo man lang sinabi na, sandali hindi muna namin kayo po proklama. Didinggin muna natin itong inyong disqualification. Ang daming ganyan Bakit itong BH at itong Duterte Youth lang ang ganun?